Eto na mga kababayan natin, magandang gabi sa atin. Mga ka-DDS, sambayanang Pilipino, talagang nagkakagulo na po dito po sa usaping flood control projects. Kapapasok lang po na balita, mga kababayan natin. Tuta Soto, abay nagdeklara pong sinuspende itong investigasyon dyan patungkol dyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay pinagbidahan itong si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Nako, nakakagulat po ito. At bakit bigla-bigla na lang na sinuspinde ito na kung saan marami na pong naisiwalat na pong dawit po dito ang mga congressman, mga iilang senador, pati mismo ang anak ng ating presidenteng si Bongbong Marcos. May nakita ang anomalya doon sa kanyang flood control project sa Lawag City. At kakapasok lang din, etong si Risa Hontiveros, panay putak ng putak dyan sa loob ng Senado at sinasabing wala daw siyang insertion pagdating dyan sa mga maanomalyang flood control projects. Ito po ang sabi dito sa kakapasok lang na balita na sinuspindi nga ni Tuta Soto. Ewan ko lang kung ano talaga ang main reason dito, mga kabayan. Basahin lang natin. Senate has suspended the Blue Ribbon Committee hearings on anomalous flood control projects. Ayon po kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ayan, kumpirmado na po daw na talagang ihinto muna itong pag-iimbestiga ng flood control projects diyan sa Senado, mga kababayan. O ano na ngayon mangyayari? Sino yung magpapatuloy? Itong ICI, itong Independent Commission on Infrastructure Investigation. Ang tanong nga dyan ng karamihan, mga kababayan natin, kung gaano ka-credible nga yan, iniwanan nga ng kanilang advisor na si Mayor Magalong. Kasi parang, may nakita siguro siyang kakaibang pag-iimbestiga. At kung bakit, nandun na sa harap mismo itong mga nadawit dyan sa isiniwalat ng pamilyang Diskaya at doon sa surprise na resource person ng Blue Ribbon Committee Chair na si Rodante Marcoleta sa pangalan po ni Orly Gutesa, isang Marines, mga kabayan natin. Parang nandun na tayo, no? Napapalapit na tayo para makuha yung investigasyon dyan mismo sa loob ng Senado. Pero tila bagay bakit bigla itong nahinto at ipapahinto ng Senate President sa Senado. Mga kababayan, meron tayong napulot na video. Ang naisip ko lang, bukod sa naisiwalat na lahat, nadawit na may mga porsyento, may mga mali-malitang pera sa basura, di umano na ipinabulanan po ni Orly Gutesa, at ito na may nagkaroon ng samot-saring kwento dyan, may nagsasabing hindi daw kapanipaniwala kasi base doon sa notaryo. Abay lintik. Hindi pa pala sapat yung nanumpa o may sworn affidavit itong si Orly Gutesa sa Senado. Para bang hindi valid ba yun? At bakit i-question ninyo na hindi yung problema yung sa notaryo, di ba? Nasabi na nga mas katotohanan nga yun siguro, di umano kasi andun na mismo sa loob ng Senado sa plenary, sa hearing, sa pag-iimbestiga. At makikita naman natin na tuloy-tuloy naman po ang diskusyon at sagot nitong resource person or special surprise na maayos naman yung pagkasagot niya at dire-diretso naman. Ito mga kababayan, bukod doon sa mga
napakarami na pong naimbitahan dyan, napakarami na pong nadawit, may mga senador na di umano i-involve dyan. Si Risa Hontiveros, abay, todo deny na wala siyang insertion, pero nalaman natin, meron palang 3 billion, 35 million 800 pesos mga kabayan. Isipin mo yon, medyo malaki-laki din yung insertion ni Risa Hontiveros. Pero ang sinabi niya, talagang pinagdidiinan niya at galit pa di umano na wala talaga sa insertion. Pero na fact check po ni Katunying at inilahad po yung totoong resibo na galing mismo diyan sa Senado mga kababayan natin. At mayroon ba nga siyang 750 million na flood control projects. Ang tanong nga lang diyan, Madam Chair, bakit ka natatakot aminin kung may insertions ka? Di ba nga matatakot ka lang kung yung insertions mo ay hindi mo nagamit ng wasto? Kung yung mga flood control mo ay baka hindi yan standard o di kaya substandard yan or baka flood control. Hoy, ICI! Secretary Vince Dizon ng DPWH, baka naman po patulungan mo naman po si Ma'am Risa Hontiveros na maimbestigahan itong mga insertions niya. Kasi parang todo deny At para bang merong, ewan ko lang kung natatakot ba siya. Eto po mga kabayan panoorin po natin itong video na to. Nasa palagay ko, isa din ito sa dahilan kung bakit biglang sinuspindi itong hearing dyan sa Blue Ribbon Committee na pinagbibidahan nga o sa mandato ni Senator Rodante Marcoleta. Base doon sa huling mga hearing sa plenary dyan, nasabi po at mayroon pong nagsumbong kay Senator Bato de la Rosa na isang gobernador, itago na natin sa pangalan, si Kuya Gob, ng Davao del Norte. Ang sabi ni Kuya Gob, meron daw isang tao na bagman. Bagman, di umano, ni Martin Romualdez, mga kababayan natin. Eto po yung video, balikan natin yun at tingnan natin kung isa nga ba ito na ikinakatakot nila na baka pag itong tao ito ay napatawag at nag-attend sa Senado, baka nga todas na lahat. Finish na. Kasi bagman na po yung pinag-uusapan. Talagang pag may sinabi yan at may isiniwalat at maimbestigahan ng mga senador diyan sa Blue Ribbon Committee, abay baka biglang matapos na itong investigasyon na ito. Ito po yung video clip lang po ito. Doon mismo sa nung mga huling hearing mga kabayan. Panoorin po natin ito. Mr. Chairman, before I ask questions, I just would like to make a motion dahil merong official statement si Governor Hubahib ng Davao del Norte alleging a certain Deputy Secretary General ng House of Representatives Soponias Ponyong Gabunada is very much into corruption. Yung details, napakaraming dinitalye niya. I would like to move for the invitation of this Deputy Secgen Soponias Ponyong Gabunada, allegedly the bagman of the Speaker of the House, according to Davao Norte Governor Hubahib, to be invited in the next hearing. Committee Secretary, you take note. Thank you, Mr. Chair. Yun na nga mga kababayan natin, yun kaya ang isang dahilan kung bakit tila bagay biglang sinuspindi at baka nga pag nangyari na maipatawag talagang labo-labo na ang lahat. At
baka marami pang madadamay, no, tungkol sa maanomalyang flood control projects na yan na kung saan milyon-bilyon ang mga insertions at may mga ghost projects pa. O hanggang dito na lamang mga kababayan. Hanggang sa susunod muli, ito po si Sir Coop. Maraming salamat and God bless us all. Bye!